Yo, magandang umaga mga ka-solar. So finally, sa video na to, finally gagawa na natin to ng full setup ang ating Anern FGI DU4200 na hybrid inverter. So sa video na to, gagawa natin siya ng full setup. So after ilang weeks ng ating pansamantagal na setup no na nakalagay lang siya dyan sa gilid-gilid while functioning as ating only air source of only aircon. So finally for today, gagawa natin siya ng formal na full setup para naman din kaaya-aya siyang tignan at properly organized ang ating iba't ibang components ng ating Anern setup para sa ating Anli aircon. At sa video na rin ito, tuturuan ko kayo kung paano ito i-setup, paano i-install step by step para klaro talaga sa mga gusto mag-DIY o gusto lang sundan ang pag-install ng aking Anern na setup for my Anli aircon. So, papakita ko na rin dito ang ating diagram at ang iba't ibang sizing ng iba't ibang parts ng masundan nyo naman if gusto nyo gayahin ito na setup. Okay? So, tara! At ito na nga ang ating diagram for the 12-volt setup ng ating Anern FGI DO4200. So, first, let's start with our solar panel setup. So, unang-una sa lahat, meron tayo ditong tatlong piraso na 625 watts, Jazz Solar ang brand. Then, total solar power niya is around 1,875 watts. So, ang connection ng tatlong panel na to is in series connection siya. So, the voltage adds up. Tapos naman, worth take noting, ang ating MPPT range ng ating hybrid inverter is 50 volts to 450 volts DC. So, dahil nag-series tayo ng tatlong 625 watts, which ang kanyang voltage is around 40 to 50 volts. So, pasok na tayo dun sa MPPT range ng ating hybrid inverter which starts at 50 volts. So, yung ginamit ko dito na wire actually is 10 gauge kasi nga yun yung meron ko dito na stock. Pero pwede na dito yung 12 gauge na PV wire, twin core yung gamitin nyo. Tapos, sa setup ko lang, hindi to siya required pero optional lang. Meron talaga akong DC isolator switch. So, from the DC isolator switch, 1,000 volts DC yung rate niya, tapos 50 amperes yung ampacity na kaya niya. Tapos, dito naman sa aking PV breaker, pwede na, since ang IMP ng ating panels is around 13 amperes, so pwede na ang 16 amperes na DC breaker for our solar panels. Tapos, meron lang tayo ditong DC MCB na nakalagay, o nakaparallel with our DC MCB. Tapos, yung ating PV wire naman from the breaker papuntang hybrid inverter ay pwede na rin yung 12 gauge na PV wire. Tapos, yung connection natin dito for the inverter to battery. So, ang battery natin no, as shown sa ating mga previous na videos is 12 volts, 314 amp hour na watt cycle. So, ideally talaga, yung dapat dito na wire is gauge 1 or mas maganda talaga yung 2/0 na battery cable, no? Yung makapal talaga. Tapos yung ating DC breaker sizing for the inverter to battery connection is 160 amperes. So ito nga pala yung aking wiring for the AC output which I will discuss later on for the next part of the video sa pag-install natin ng ating AC distribution box. So, ang una nating ilalagay is ang ating inverter. So, bali dito natin siya ilalagay, no? Dito siya i-place. So, katabi lang ng ating one solar. So, dyan. So, bali butasan lang natin para malagyan natin ng wall mount. So, ayan na siya. Next is maglagay tayo ng cable ducts natin para sa dadaanan ng ating mga wire. Para malinis siyang tignan. Okay. So, ito na siya. Nakalagay na ako ng cable ducts. So, yan yung para sa aircon. Daanan dyan. Tapos, connect natin para punta dito sa ating PV. Next natin gagawin is i-prepare natin yung distribution box para sa ating AC. At ito na nga guys, ang aking AC distribution box wiring. So, first, ang ginamit ko dito, actually, ito yung pinaka-minimum na wire na pwede nyo gamitin, 12 gauge. Pero yung ginamit ko sa actual installation is 10 gauge kasi yun yung meron ako. Tapos mas maganda naman talaga mas makapal ang wire para mas mataas yung ampacity niya. So, starting from the inverter AC output, nilagay ko siya dito sa 20 amperes na main breaker ko. Dito sa kanyang line side.
Tapos dito naman sa load side niya, dito ko nilagay ang ating AC SPD. So bakit? Kasi nga merong different na mga klase ng mga SPD which I will be discussing on a different video. Pero basically, depende sa klase, yun yung magdedepende din kung saan nyo ilalagay yung wiring niya. So in this case, type 2 kasi ito na AC SPD kaya nilagay ko siya sa load side which is banda dito. So ito yung load side, ito yung line side yung nasa itaas. So, dyan ko siya pinarallel kasi nga type 2 siya na AC-SPD. So, from the main breaker, papunta naman tayo dito sa ating wattmeter. So, ito yung ginamit ko is, ito yung Tuya na brand. So, meron din siyang Wi-Fi capabilities na wattmeter. So, from the line side, meron din nakalagay dyan sa label from the line side. At dito naman ang out yung sa kanyang load side. At meron akong ditong, actually, dalawang breaker lang ang gagamitin ko dito. Kasi nga, yung gamit ko lang is for our 0.7 horsepower na inverter aircon. Tapos 16 amperes, another 16 amperes para lang backup sa aming one solar. Bale, ito yung magiging backup power source dun sa ATS namin. Kasi di inaabutan ng umaga ang aming one solar na lolobat na siya bandang alas 4 ng umaga. So, bale, gagawin ko to siyang backup power instead of the grid. So, yun yung gagamitin ko na sistema dito. Tapos, yung comb bus bar ko kasi dito is pang 6 na piraso. Pero meron tayong sobra dito kaya nilagyan ko lang siya ng 40 amperes yung stock ko lang ito na pang reserve lang para matabunan yung comb bus bar natin. So ganito lang yung pagkalinya na guys. So ang line side ko dito is nasa itaas tapos ang load side is nasa ibaba. Para naman sa ating AC distribution box ng ating 12 volts setup para sa ating unearned na FGI DU4200 na inverter, ito yung mga materials na kakailangan natin. So una, meron ako ritong 12 ways na distribution box. So kasya dyan, bali, pwede yung 6 na piraso na MCB. Tapos, dito meron akong AC SPD. Yung main breaker ko nga 20 amperes. Ang wattmeter ko na meron siyang Wi-Fi capabilities. Tapos actually, ang gagamitan ko lang ito is dalawang breaker lang. Bale, ito 16 amperes para yan sa aircon. Tapos 16 amperes naman is para sa emergency supply. Bali, magiging backup power ito ng aking main one solar na setup. At ito namang 40 amperes, stock ko lang kasi ito, no? Nilagay ko lang dito kasi nga yung ating comb bus bar yung tawag dito. Pwede siya up to 100 amperes yung capacity nito kasi makapal yan na copper. So, bali, ganyan kasi yan, tatlo. So, kailangan ko ng extra para lang matabunan itong extra na dalawa na pare sa ating comb bus bar. So ito nga at pala ating wattmeter, ito siya, smart meter. Meron siyang Wi-Fi capabilities. So pwede mo siya ma-monitor through your cellphone. Tapos meron naman tayo sa ating tools, ating impact driver, ating crimper, wire stripper, pliers, ating screwdriver na meron niyang tester. Tapos yung ating namang ferrules. Tapos 10 gauge to na wire, scrap lang to para lang gamitin natin sa pang jumper ng mga breaker. Tapos yung ating grounding na wire para sa ating SPD. So tara, simulan natin. Ang una nating i-wiring is itong tatlo. So si SPD, si main breaker, tapos si wattmeter. So merong technique din guys para di kayo mahirapan mag-wire kasi kapag diretso natin i-wire dito sa ating distribution box, masikip na no. So, mahirap na siya i-connect ang wire. So, ginawa ko, kumuha lang ako ng DIN rail. Tapos, ilagay lang muna natin to dito para dito na tayo mag-connect. At sakto naman yung haba ng wire kasi nga, pareha lang to, naka-DIN rail. Katulad dun. Bale, ganito siya, no? Mas madali na tong i-wiring kasi nababaliktad-baliktad mo siya. Tapos ngayon, kita nyo naman, ang klase ng SPD na meron tayo is T2. Ibig sabihin ng T2, dito natin siya sa load side ng main breaker ipaparallel. Pali ganito. Dito, papunta rito sa likod, papunta rito. Tapos, ito naman ating wattmeter, dito yung in, tapos dito yung out. So, another na naman na parallel, galing dito, papunta dito sa baba. Itaas niya. So, live at neutral. So, tara, wiring natin. So, ito na siya. As you can see, parallel natin kasi nga T2, type 2, ito na AC SPD. So, dito tayo nagparallel sa load side. So, ito yung neutral natin. So, ito lang sundin natin, no? Neutral, tapos live. So, itong neutral, nakaparallel dito sa neutral. Tapos, ito namang live,
ito sa live. Tapos dito naman, ito neutral, dito sa neutral. Tapos itong live, dito sa live. So, baliktarin natin. So, ganyan yung pagka-arrange ko. Diba? So, mas madali siya kasi nga, meron tayong DIN rail. So, ngayon, nga na-wire natin to, ilipat na natin to dun sa ating distribution box. So, ito na siya. So, next is, ilalagay natin na ang ating mga breaker. So, pwede na pala to. Yan. Then, ito, ilagay din natin dito. So, ito yung live, itong neutral. Isa na siya, guys. Ngayon, lagay natin tong ibang mga breaker. Then, ang ating comb bus bar. So, ito na siya. Bala ito pang aircon, ito pang backup supply, tapos extra lang to para matabunan itong isang sa comb bus bar. Ngayon, meron tayong SPD dito. So, gagamit na tayo ng grounding wire para itong sa SPD ilagay natin dito sa ating grounding rod. Grounding bus bar. So, yan na siya. All set na. Lastly, huwag nyong kalimutan ilagay ang NTC para sa ating wattmeter. Kasi dito gagana kapag wala itong wire na to. So, bale, temperature sensor to, no? So, lagay nyo lang to dito. Yun. All set na yan. At ito na nga ang ating distribution box, guys. So, ngayon, lalagay natin siya dito sa ibaba ng inverter. Bali, ganito yung forma niya. Parang ganyan. Okay, butasan natin para mamount natin to. So, ganun na siya, guys. So, ngayon, i-wire na natin to. Ito na siya so far. So, ngayon, na-wire ko na yung para sa aircon. Kita nyo naman, yan yung para sa aircon. Tapos, nalagay ko na rin yung grounding system ng ating SPD. So, itong another 16 amperes, di pa natin to i-wiring papunta. Bale, ito kasi ang gagawin natin na backup power dun sa ating ATS. So, bale, magiging totally off-grid na talaga to na sistema. So, ngayon, di ko pa to i-wire kasi 12 volts pa yung battery natin, no? So, bibili muna ako ng isa pang 12 volts para maging 24 volt system to at tataas na yung capacity niya up to 4,200 watts. Kasi pag 12 volts lang, masyadong mataas yung amperes kapag susupply ako dito sa main. So, di pa yan kaya. So, ngayon, i-wire na natin ang ating main na linya. So, bali, ito yung AC out, live at neutral. So, i-wire natin papunta dito. So, ito yung live, ito yung neutral. Okay? So, ito na siya, guys. Finally, tapos ko ng ma-wiring. So, again, dito no, sa aircon. So, nakaka-wire na yan. Tapos ngayon, kita nyo naman, AC out. Na-wire ko na yung live at neutral line niya papunta dito sa ating main breaker. So, ito yung neutral, ito yung live. And, na-wire din natin yung ating battery. Ito yung gauge 4 lang to, 25 square millimeter. So, wala pa tayong breaker kasi di pa dumating, no? So, ganyan lang siya muna. Tapos, lagay ko yung battery dyan, mamaya. Then, once dumating yung ating breaker, dito lang natin lagay. I-dinrail lang natin. Tapos, ito naman, silicone wire to na gauge 8 para sa ating PV. So, as you can see, PV in yan. Ito yung right side, left side positive, right side negative. So, dito na yan siya, guys. So, di ko na lang ipapakita kung paano to ginawa kasi na-show ko naman ito sa previous ko na vlogs. So, nakakonect din yan sa ating isolator switch. So, di pa yan naka-on. So, i-on natin once makonect na natin yung battery. So, tara. So, finally, guys, natapos ko na. Ito na siya, no? So, as you can see, ito yung inverter natin.
yung wire papuntang aircon, yung ating distribution box, ating battery. So napaisip ako kasi parang nakaharang ito sa aming pintuan eh. Kapag nakabili na ako ng isa pang ganito para maging 24 volt system, diba nakaganyan yan currently, ipapaganyan ko yan. Tapos bibili ako ng another bracket na ganito para ilagay ko dito sa ilalim para nakapatong na lang tong battery. Bali dalawang battery, nakaganyan na lang. 24 volts, 314 amp hour na battery. So yun. So now, atin na tong i-on para makita natin kung tama ba yung pagka-wiring natin. Baka di na to mag-on. Lagot tayo. So first, kasi wala pang breaker para sa ating battery to inverter na connection, atin lang itong i-on. Yun. Nag-on siya. So as you can see, buhay na siya ating inverter. So next natin gawin, i-on natin ang ating mga breaker dito sa ilalim. So meron na siyang output auto 30 volts. So wala pa yung PV kasi nga di pa natin na-on yung ating isolator. So on natin to. Yun. Then, yes. On ang ating... Uy, i-on natin ito pala to. Yun. Ka-on na siya. So, connect lang natin to sa Wi-Fi later on. So, as you can see, ating output voltage is 230 volts. Tapos, itong sa aircon, i-on lang din natin. Okay. So, now, para mag-start tayo sa harvest, i-on na natin tong isolator switch. At ang ating PV breaker. Tutunog na to. Yun. Detect na niya ang PV natin. So time check around mag-alas 10 na ng umaga. So check natin kung ilan yung harvest. So yun. Napakaingay ng fans niya no kasi 12 volts lang kasi to. Kapag naging 24 volts na to, may hihina na yan kasi hihina na yung current. So meron tayong 63 amps of charging. As of now meron tayong 900 watts na nare-receive. So check natin sa ating Wi-Fi, sa ating app, meron tayong 898 watts na for charging. Tapos time to full charge 3 hours. Okay, so yun, working siya guys. So di ba mas malinis siyang tignan kaysa dun sa nakakalat lang. Nakapatong lang yun ng karton dyan before. So ngayon mas malinis na siyang tignan. Okay, all goods. Successful ang ating project.